Of mga banyaga, ang UN Special Rapporteur ay pumunta dito sa Pilipinas, no? 10 araw, migit ko or mahigit 2 linggo, or almost 2 linggo siya dito sa Pilipinas. At after ng kanyang 10 araw na pagbisita rito at pag-interview sa kung sino man ang gusto niyang kapanayamin at pakikipagpulong, abay isa sa kanyang mga rekomendasyon ay ibuwagin ang NTF-ELCAC na alam naman natin naging susi para makamit ang tunay na kapayapaan natin mula sa insurhensiya dala po ng CPP-NP-NDF sa mahigit 5 dekada. Naging successful ang ating pamahalaan dyan. Ngayon, ang sabi niya, dapat buwagin dahil outdated na raw, attorney. Bakit tayo maniniwala? Maniniwala ba tayo dito sa mga banyagang ito? Well, unang-una, 10 araw yung Special Rapporteur on Freedom of Expression sa Pilipinas, ni minsan hindi kumatok sa pintuan ng SMNI. Bakit? Malayo ba tayo Hindi sa... ba niya alam na ang SMNI ang pinakamalaking biktima ngayon ng panunupil ng kalayaang malayang pananalita? Pero dahil ang SMNI po ay suportado ang ELCAC, hindi tayo pinansin na para bagang ang boses ng SMNI dahil kalaban ng ELCAC, hindi na dapat pansinin. Kahiya-hiya ka bilang isang special rapporteur. Mantakin mo, naghain ang mga reporters at anchors ng petisyon sa Korte Suprema dahil pinasara. Ni Katok, wala kang ginawa sa amin. Bakit? Kasi ang isang programa rito, talagang programa laban sa teroristang CPP-NPA. At yun ang nagbunga nga ng pagsara sa SMNI. At least pagtangkang pagsara dahil hindi naman tayo pumapayag. Ano klaseng special rapporteur ka? You are not a special rapporteur for freedom of expression. You are a special rapporteur for the communist terrorist group. Dahil sino makikinabang sa iyong mga rekomendasyon na isara ang NTF-ELCAC ang teroristang CPP-NPA lamang? Tanongin mong sarili mo, bakit ni wala ka malang binanggit tungkol sa SMNI? Sinaradong prangkisa. Pati nga sa Pilipinas, jurisprudence yan, kapag tinangkang paghimasukan ng prangkisa ng broadcast, talagang ang kalayaan ng malayang pananalita ay hindi mo mahihiwalay. Ikaw, special rapporteur, kuno-kuno. Tapos wala kang kahit anong sinabi sa SMNI. Tapos ngayon, yung programa na sumusuporta sa NTF-ELCAC, ang sinabi mo, buwagin ang NTF-ELCAC. Parang sinabi mo na rin, tama ang pagbuwag sa SMNI. Klaseng special rapporteur. Magre-reklamo nga ako bakit yan ang pinili ng United Nations. Alam mo, ganito yan eh. Ang mga special rapporteur, may isang mayamang Hudyo na nagpopondo dyan. Dyan ako galing eh. Wala naman kasing pera yung special rapporteur. Ang babayaran lang nila ay yung plane ticket at hotel. Pero kinakailangan ng suporta, so merong isang Hudyo na sumusuporta dyan. Ngayon, meron talaga silang political agenda. Talagang makadilawan at pinklawan sila. Sa mulat-mula, yan ang totoo. Kaya lahat ng mga tumututol sa pinklawan at dilawan, talagang lalabanan nila at sasabihin kalaban. Kaya hindi ako nagtataka na ganyan ang rekomendasyon niya. Talagang ang tingin niya, ang mga gaya ng SMNI na sumusuporta sa NTF-ELCAC, walang karapatan. Shame on you. Shame on you talaga. And you call yourself a special rapporteur on freedom of expression. Ni Katok wala, ni Pansin wala. Nababasa mo naman sa dyaryo yan, sa internet, na dito lang sa Pilipinas ngayon, sa panahon na ngayon, nasasarang SMNI dahil tinatanong ang speaker kung tama nga ba yung kaniyang paggastos ng pondo ng bayan sa pamamagitan ng travel expenses. Ni walang binanggit. Ang mga miniting kung sino-sino, kung hindi gobyerno, yung mga supporters din ng CPP-NPA. Palibasa, tayo'y maka-Duterte daw, kaya wala tayong karapatan. Pwede ba naman yan? Ang kalayaan po, walang kulay politikal. Yan ang dapat niyong isipin. Kaya nga po, nakakahiya kayo. Sinira niyong kredibilidad ng Special Rapporteur System ng United Nations Human Rights Council. Sinira niyo po ang tiwala ng taong bayan. Hindi lang ng mga Pilipino, kundi ng mga mamamayan sa buong mundo nung inisnab niyo po ang SMNI. Pero yung mga attorney, ang NTF-ELCAC, lahat ng mga LGUs na nakabenepisyo sa mga programa na ito para at least ma-empower yung ating mga kababayan na malimit
na nililinlang nitong CPP, NPA, NDF naging matagumpay, no? Nag-umpisa ito sa pamumuno ng Duterte administration, ipinagpatuloy ngayon at ang balita pa nga weekend na ang mga guerrilla fronts ng CPP, NPA, NDF. Malaki ang naging ambag ng NTF-ELCAC, malaking katagumpayan ang dala. Tapos sasabihin lang nang hindi naman taga rito, 10 araw lang nandito, yung mga nakausap pa, sasabihin na naman red tagging. Pero leaning doon sa kaliwa, sasabihin lang na outdated at dapat nang buwagin. Bakit tayo maniniwala doon kung eto yung kumbaga nagawa ng NTF-ELCAC, siya ano bang nagawa niya sa Pilipinas? Well, kaya nga yan, tahimik sa SMNI kasi laban ng bayan, talaga namang programa para sa NTF-ELCAC. Habang pinabubuwag niya ang NTF-ELCAC, parang sinabi na rin niya, sige, buwagin niyo na yung SMNI dahil yan ay sumusuporta sa NTF-ELCAC. Di ba yan naman ang katotohanan? Di ba? Wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Yan ang sinabi ng Special Rapporteur. Kaya nga, nakakahiya po kayo dahil ginawa ninyong political agenda ang pagsusulong ng napaka-importante karapatang pangtao. Hindi po, ulitin ko po, ang pananalita, ang kalayaan ng pananalita para protektahan po ang ayaw madinig ng mga mamamayan. Ang nagkamali lang kayo, ang ayaw po na madinig ng mamamayan ay yung pagpuri sa CPP-NPF na isang teroristang grupo. At yan po isang ayon na rin sa Amerika, sa Europa, at dito sa otoridad ng Pilipinas na terorista sila. Pero kayo lang po ang nais pumuri dyan. Kaya sinasabi nyo, itigil ang NTF-ELCAC. Attorney, maging si alam natin ang motibo nyo. Maging si Senator Amy Marcos ay may pahayag din. Hindi rin siya sang-ayon dito sa panawagan ng UN Rapporteur Irene Can na buwagin ng NTF-ELCAC. Ang pagkaka-describe pa nga niya, presumptuous. Ito ang sinasabi niya exactly. After a mere 10 days in the Philippines, during which she never visited the NTF barangay but only met the chosen few witnesses, she has the knowledge and the right to tell the Philippine government what to do. At pagkakadescribe pa niya, banta ito. Threatening foreign meddler, itong UN Rapporteur. Ay, totoo naman po, no? Dahil, ang problema po kasi, inimbita natin yan. At aminin ko, inimbita pa yung Special Rapporteur na yan, panahon pa ni Presidente Duterte. Pero mga panahon na yun, iba kasi yung Special Rapporteur. Hindi naman natin akalaing si Can. Ang dating Special Rapporteur ay isang propesor na Amerikano. Itong si Can kasi, ang karera niya, matagal siya nanungkulang sa Amnesty International. At alam naman natin ang anyo ng Amnesty International. Hindi ko po kinakalaban ng Amnesty. Talaga naman pong importante rin ang trabaho nila. Pero itong si Can mismo po talaga, ginawa na niyang karir ang pagsuporta doon sa mga talagang lumalaban sa gobyerno. From one point of view, syempre, kung ikay taguyod ng karapatang pantao, yung mga inaapi ang tutulungan mo. Pero dito po sa Pilipinas, hindi po si PPNP inaapi. Kaalyado po ng speaker. Ang hanay ng teroristang CPP-NPA. Yan po katotohanan. So ang inaapi po, ang mga gaya ng SMNI na lumalaban sa kanila, dapat nalaman niya yan. No? At kung babasahin lang naman niya ang mga balita, dapat malinaw sa kanya yan. Wala. Parang walang kontrobersiya sa SMNI pagdating sa kalayaan ng malayang pananalita. Ang tinutukan niya, NTF-ELCAC. Tayo yung pinasara, bagamat meron tayong prangkisa. Ulitin ko, yung mga nagsasabi na wala kang sinasabing ganyan sa ABS-CBN. Unang-unang po, may sinabi ako. Hindi ko po kinakailang i-broadcast sa inyo kung anong sinabi ko. Pero ako po'y consistent sa aking advokasya sa malayang pananalita at malayang pamamahayag. At alam po yan ng may-ari ng ABS-CBN. Kaya malinis sa aking konsyensya. Pangalawa, partners nakalimutan ko tuloy yung pangalawa ko. Sige na nga, mag-break na nga tayo. Bago lang tayo mag-break, attorney, patungkol pa rin sa NTF-ELCAC dahil magbabago nga yung papel ng National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict para maging National Task Force for Unity, Peace and Development. Ayon po kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya sa pulong balitaan sa Department of Foreign Affairs, kaugnay sa mungkahi ni United Nations o UN Special Rapporteur Irene Can na buwagin ng NTF-ELCAC. Ang pagbabago ng NTF-ELCAC alinsunod din sa bisyon ng Pangulong Bongbong Marcos para sa isang bagong Pilipinas
ay mangyayari. Ayan na. Sa oras na tuluyang mabuwag ang nalalabing-labing isang napahinang guerrilla front ng New People's Army. Ano masasabi mo dyan? Well, talagang nauulit yung kasaysayan. Dati, bagong lipunan. Ngayon, bagong Pilipinas. Di ba? Ang akala natin, pagtatangka siya na talagang i-redeem ang pangalan ng kanyang pamilya, no? At ito rin ang sinabi nga ni Senadora Amy Marcos. Pero ang nakikita lang natin, i-recycle kung anong nangyari dun sa nakalipas na administrasyon na napatalsik nga po sa kanilang pwesto. No? Well, malungkot po. Dahil tignan nyo yan. Bagong lipunan ngayon. Bagong Pilipinas. O, di ba?